Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here, Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating Bible reading for this year. At ngayon po ay day 124 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Chronicles chapter 7. Pagkatapos manalangin ni Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit. Tinupok ang mga handog at ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok sa templo ang mga pari sapagkat napuno ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Nasaksihan ng buong Israel nang bumaba ang apoy at nang ang templo ay mapuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Kaya't nagpatira pa sila, bumaba o sumamba at nagpasalamat kay Yahweh at nagsasabing, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pagkatapos, ang hari at ang buong bayan ay nag-alay ng mga handog kay Yahweh. Naghandog si Solomon ng 22,000 baka at 120,000 tupa. Sa ganitong paraan, itinalaga ng hari at ng sambayanan ang templo ng Diyos. Nakatayo ang mga pari sa kani-kanilang lugar. Kaharap ang mga Levita na tumutugtog ng mga instrumentong ginawa ni Haring David upang pasalamatan si Yahweh. Ito ang awit nila. Ang tapat niyang pag-ibig ay walang hanggan. Hinipan naman ng mga pari ang mga trumpeta habang nakatayo ang buong sambayanan ng Israel. Itinalaga ni Solomon ang gitna ng bulwagan sa harap ng templo. Doon niya inialay ang mga handog na susunugin, ang mga handog na pagkaing butil at mga tabang handog pangkapayapaan sapagkat hindi magkasya ang mga ito sa altar na tanso na ipinagawa ni Solomon. Ipinagdiwang ni Solomon ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Dumalo roon ang buong bayan ng Israel mula sa pagpasok sa Hamat na nasa hilaga hanggang sa batis ng Ehipto sa timog. Nang 8 araw, nagdaos sila ng isang dakilang pagtitipon. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pagtatalaga sa altar at 7 araw rin ang pista ng mga tolda. Nang 23 araw ng 7 buwan, pinauwi na ni Solomon ang mga tao. Masayang-masaya sila lahat dahil sa kagandahang loob ni Yahweh kay David, kay Solomon at sa kanyang bayang Israel. Natapos ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo. Sinunod niya ang lahat ng plano niya para sa mga ito. Isang gabi, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito, magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babadayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. Pinili ko at iniukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Kung mananatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tutuntunin, patatatagin ko ang iyong paghahari. Tulad ng pangako ko sa iyong amang si David, hindi siya mawawalan ng anak na lalaki na maghahari sa Israel. Ngunit kapag tinalikuran ninyo ako at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo, at sumamba kayo at naglingkod sa iba pang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyo. Iiwan ko ang templong ito na inialaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan nito at lalapastanganin ng mga bansa. Ang mapapadaan sa tapat ng templong ito na ngayoy dinadakila ay mapapailing at magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? Ito naman ang isasagot sa kanila. Sapagkat tinalikuran nila si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto. Bumaling sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito at ang kanilang mga sinamba at pinaglingkuran. Kaya pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh. 2 Chronicles chapter 8.
Ipinatayo ni Solomon ang kanyang palasyo at ang templo ni Yahweh sa loob ng 20 taon. Pagkatapos ipinatayo niya muli ang mga lungsod na ibinigay sa kanya ni Hiram at pinatira niya roon ang mga Israelita. Sinalakay niya at sinakop ang Hamath-Zobah. Itinayo niya ang lungsod ng Palmera na nasa disyerto at ang mga lungsod imbakan na itinayo niya sa Hamath. Pinaligiran niya ng pader ang mga lungsod ng Beth-Horong itaas at Beth-Horong ibaba. Nilagyan din niya ang mga ito ng mga pintuang may panghalang. Gayun din ang ginawa niya sa Baalat at sa kanyang mga lungsod, imbakan at mga lungsod himpilan ng kanyang mga karwahe at ng kanyang mga ngabayo. Ipinagawa ni Solomon ang bawat magustuhan niyang ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon at sa lahat ng sakop ng kanyang kaharian. Sa palitin niyang pinagtrabaho hanggang sa mga panahong ito ang mga Kananeyong hindi napatay na mga Israelita noong sakupin nila ang lupain ng Kanaan. Kabilang dito ang mga Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at ang mga Jebuseo. Hindi isinama ni Solomon ang mga Israelita sa sapilitang paggawa. Sa halip, naglingkod ang mga ito bilang mga mandirigma, mga kawal at mga pinuno ng hukbo at ang kanyang mga gabayo at mga karwahe. Sila rin ang ginawang tagapangasiwa ni Haring Solomon sa mga nagtatrabaho sa kanyang mga pagawaan. Ang bilang nila ay 250. Ipinasundo ni Solomon mula sa lungsod ni David ang asawa niya na anak ni Faraon. Dinala niya ito sa palasyong ipinagawa niya para rito. Sinabi ni Solomon, hindi dapat tumira ang asawa ko sa palasyo ni David na hari ng Israel. Iyon ay banal na dako sapagkat itinuturing na banal ang lahat ng lugar na mapaglagyan ng kabanantipan. Nag-alay si Solomon kay Yahweh ng mga handog na susunugin sa altar ni Yahweh na kanyang ipinatayo sa harap ng portiko. Ginawa niya ang lahat ayon sa mga tuntuning ibinigay ni Moises tungkol sa paghahandog sa mga araw ng pamamahinga, sa pista ng bagong buwan at sa 3 taon ng kapistahan. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang pista ng pag-aani at ang pista ng mga tolda. Sinunod niya ang kaayusang tinakda ni David tungkol sa paglilingkod ng mga pari. Gayon din sa mga Levita sa kanilang pang-araw-araw na pamumuno sa pag-awit ng papuri at pagtulong sa mga pari at sa pagbabantay sa templo. Ginawa niya ito ayon sa utos ni David na lingkod ng Diyos. Hindi sila nababag kaunti man, maging sa gawain ng mga pari at mga Levita at maging sa pag-iingat sa kayamanan ng templo. At natapos ang mga ipinagawa ni Solomon mula sa paglalagay ng pundasyon ng templo hanggang sa mayari ito. Pagkatapos pumunta si Solomon sa Ezion-Geber at sa Ilot na nasa baybayin ng dagat sa lupain ng Edom. Pinadalhan siya ni Hiram ng mga barko at mga bihasang mandaragat na mga ngasiwa niyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon. 2 Chronicles chapter 9. Nabalitaan ng reyna ng Siba ang katanyagan ni Haring Solomon, kaya't nagsadya siya sa Jerusalem upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Marami siyang kasamang tauhan at mga kamelyong may kargang mga pabango, ginto at mamahaling bato. Nang makaharap niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng maisipan niyang itanong. Ipinaliwanag naman ni Solomon ang lahat ng ibig malaman ng reyna. Wala itong tanong na hindi niya nasagot. Napatunayan ng reyna ang karunungan ni Solomon at nakita niya ang palasyong ipinatayo nito. Nakita rin niya ang mga pagkain sa hapag ng hari at mga silid ng kanyang mga opisyal. Gayon din ang paglilingkod ng kanyang mga utusan at mga tagadala ng inumin at ang mga kasuotan nilang lahat. Nakita rin niya ang mga handog na susunugin na iniaalay ni Solomon sa templo ni Yahweh. Labis siyang namangha sa lahat ng kanyang nakita. Kaya sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang balitang nakarating sa bayan ko tungkol sa inyo at sa iyong karunungan. Noong una hindi ako makapaniwala, ngunit ngayong makita ng dalawa kong mata, wala pa pala sa kalahati ang ibinabalita nila sa akin. Ang karunungan pala ninyo ay higit sa nabalitaan ko. Mapalad ang inyong mga lingkod, mapalad ang mga tauhan ninyong ito na laging nakakarinig ng inyong karunungan.
Purihin ang Diyos ninyong si Yahweh na nalugod sa inyo kaya't ginawa kanyang hari upang mamahala alang-alang sa kanya. Sapagkat tapat ang pag-ibig ni Yahweh sa Israel at nais niyang patatagin ito magpakailanman. Ginawa niya kayong hari nila upang pairalin dito ang batas at katarungan. At binigyan niya ang hari ng 4,200 kilong ginto, maraming pabango at mamamahaling hiyas. Walang kaparis ang mga pabangong ibinigay ng reyna ng Siba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga tauhan ni Haring Hiram at ni Solomon na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mamahaling bato at maraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginagamit ng hari sa mga upuan sa templo at sa kanyang palasyo at sa mga lira at alpa ng mga awit. Wala pang nakikitang kahoy na tulad nito ng panahong iyon sa lupain ng Juda. Ipinagkaloob naman ni Haring Solomon sa reyna ng Siba ang lahat ng hiniling nito, bukod pa sa kanyang regalo bilang ganti sa pagsalubong nito sa kanya. Pagkatapos umuwi na ang reyna ng Siba at ang kanyang mga tauhan sa kanilang lupain. Taon-taon, 23,300 kilong ginto ang dumarating kay Solomon. Hindi pa kabilang dito ang buwis ng mga mangangalakal, ang tinutubo ng kanyang mga tauhang umaangkat sa ibang bansa at ang buwis ng mga hari sa Arabia at ng mga gobernador ng lalawigan. Nagpagawa siya ng 200 malalaking kalasag na may balot ng 7 kilong pinitpit na ginto bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasag na may balot namang 3 kilong pinitpit na ginto bawat isa. Ipinalagay ng hari ang nasabing mga kalasag sa bulwagan ng kagubatang Lebanon. Nagpagawa rin ng isang malaking tronong balot sa garing na may palamuting ginto. Balot din ng ginto ang 6 na baitang na paakyat sa trono at ang mga tungtungan dito. May patungan ng kamay sa magkabilang tagiliran ng trono at may rebulto na nakatayong leon sa magkabila. 12 rebultong leon naman ang nakahanay sa magkabilang dulo ng 6 na baitang. Walang ganitong trono na nagawa saan mang kaharian. Lantay na ginto rin ang lahat ng mga kopa ni Haring Solomon at ang mga kasangkapan sa bulwagan ng kagubatan ng Lebanon. Hindi gaanong pinahahalagahan ang pilak noon. May mga malalaking barko siyang nagbibiyahe sa Tarsis kasama ng mga tauhan ni Hiram at tuwing ika-3 taon ay dumarating na maraming dalang ginto, pilak, garing, mga ogorilya at pabo real. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Kaya't pinupuntahan siya ng mga hari buhat sa iba't ibang panig ng daigdig upang makinig sa karunungang binigay sa kanya ng Diyos. Bawat isa ay may dalang regalo, mga kasangkapang ginto at pilak, mga damit, mira, mga pabango, mga kabayo at mola. Nagpapatuloy ito taon-taon. Si Solomon ay may 4,000 kwadra para sa kanyang mga kabayo at karwahe. Mayroon rin siyang 12,000 na mga ngabayo. Ang mga ito ay inilagay niya sa mga lungsod, himpilan ng mga karwahe at ang iba na may pinapaalagaan sa Jerusalem. Sakop niya ang lahat ng mga hari ng mga lupain buhat sa Ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at sa may hangganan ng Ehipto. Nang panahon ni Haring Solomon, ang pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan lamang na parang bato. Ang kahoy na sidar ay naging sindami ng sikamoro sa mga paanan ng mga burol. Ang mga kabayo ni Solomon ay galing sa Ehipto at sa iba't ibang bansa. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Solomon buhat sa simulang hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasaysayan ni Propeta Nathan at sa pahayag ni Ahiyas na taga Shiloh. Mababasa rin iyon sa mga pangitain ni Propeta Iddo na nagsasaad din ng paghahari ni Jeroboam na anak ni Nebat. 40 taong naghari si Solomon sa buong Jerusalem or Israel mula sa Jerusalem. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa lungsod ni David. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Rehoboam. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito. At pagpalain po kayo ng ating Diyos Ama na banal at totoo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.